So magandang hapon sa inyo mga bata. Magandang hapon po, Guro. Okay, so bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, so ngayon, nais muna naming ipakilala ang aming sarili. So ako nga pala si Teacher Serena. At ako naman si Teacher Maxine. At kami ang inyong magiging guro sa hapon na ito. So muli, magandang hapon sa inyo mga bata. So kumusta naman kayo? Okay lang po. So pwede niyong gamitin ang inyong chat box para doon kayo sumagot at pindutin niyo ang mga emojis para ipahayag ang inyong mga nararamdaman ngayon. Okay, magaling. So masaya kayo at okay lang. So bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng heart emoji. Okay. Ngayon naman, alamin natin kung sino ang nandito sa klase at kung sino ang lumiban. Kaya kapag tinawag ko ang inyong pangalan, ang isasagot nyo lamang ay para sa baitang tatlo, ang isasagot nyo lamang ay ang inyong paboritong karakter na inyong napapanood sa pelikula. At para sa baitang apat naman, ang isasagot nyo ay ang paboritong pelikula o palabas. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Opo, Guro. Ano nga inyong isasagot para sa baitang tatlo? Ang inyong Paboritong karakter po para sa baitang na napapanood sa TV. very good, very good. So ang sasagot niyo lamang ay inyong paboritong karakter at paano naman yung baitang apat? Ano ang isasagot niyo? Paborito pong pelikula po. Paboritong pelikula o palabas. Okay, magaling. So tatawagin ko muna ang baitang at tatlo. Sumaambong Marvin. Darna, teacher. Darna. Makalalag Shello Floor. Nandito ba si Makalalag Shello Floor? Okay, wala. Makumis Marina. Makumis Marina. Nandito ba si Makumis Marina? Wala. Madrigal Jenny. Mag-aso Maria Del. Wala din. Mariposki Hazel. Okay, wala din. Martel Melody. Angelina Jolie. Melgar Brianna Vince. Wala. Milan Irish Kyle. Monticelio Princess. Wala din. Montes Catherine. Si Deva Casel po. Deva Casel. Muralias Joris Ann. Wala. Noya Adonis. Wala din. Obenza Katie. Kate. Teacher, present teacher. Ako kay si Kuan teacher. Si kinsa man to eh. So, sino ang Basta paborito teacher mong na- karakter? Sino Si Kuan na lang, si Dingdong Dantes. Dindong Dantes. Okay. Obenza Katie. Wala. Padilla Christine Joy. Wala din. Pantilag James Carlo. Marian Rivera. Marian Rivera. Wow.
Pantuhan Tisha Jane. Wala din. Piudos Julia Patricia. Okay, wala din. Okay, so sa baitang 4 naman, Pulido Angel K. Wala. Proveda LC. Puentenegra Irene. Pulgadi M. Chen. Raffles Angelo Jan. Okay, nandito ba si Pulgadi M. Chen? Dito po. Okay, so ano ang paborito mong pelikula o palabas? Okay, so nandito si Pulgadi M. Chen. Raffles Angelo Jan. Ranis Christine Zenny. Repoilo Crystal J. Sabanal Gisa May. Sabas Shahani May. Twilight po. Twilight. Twilight, wow. Salvador Earl Steven. Serintas Daniela. Shabok Jinky. Wala ba si Shabok Jinky dito? Okay, so Sibla Anali. Ang movie ni Coco Martin, Tanggol. Tanggol, okay, very good. Shimbra Juna Angel. Sorella. Hello, love, goodbye, teacher. Hello, love, goodbye. Okay, nandito si Shimbra Juna Angel. Sorella Aniling. Showtime, teacher. Showtime, wow. Soronio Mariashan. Sumalo Jessa. Tabuada Faith Ann. Wala. Tapil Lablin. Tim Jean. Yaon Jessa. Okay. So, bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng virtual na palakpak for being present. Okay. At ngayon ay may halintunin akong inihanda para sa ating klase. So, una, anong nakikita nyo sa larawang ito? Mga bata, anong nakikita nyo? Tenga. Tenga po, Goro. Tenga po. Tama, ito ay tainga. So, ang Mikropono po na una lamang na picture na larawan. So, ito ay tainga. So, ang tainga na tenga po. Sorry po. okay. So, ito ay tainga. Ang tainga na ito ay nagre-representa o kumakatawan na makinig. Makinig kayo sa inyong guro kapag siya ay nagsasalita o nagtatalakay upang kayo ay matuto sa ating paksa sa araw na ito. Pangalawa naman, anong nakikita nyo sa larawan? Kamay po ng kataas. Tama, ito ay kamay na tumataas. So, ang kamay na ito ay nagre-representa ng itaas ninyo ang inyong virtual na kamay. So, pindutin ninyo lamang ang virtual na kamay kapag kayo ay gustong sumagot o may katanungan. Naiintindihan ba? Opo. So, sa pangatlo namang larawan, anong nakikita nyo sa pangatlong larawan? Nakamute na mikropono po, teacher. Tama, ito ay Tama po si Anilin. nakamute na mikropono. So, ang mikropono na ito ay nagsisimbolo o nagre-representa na patayin ninyo ang inyong mikropono kapag hindi kayo pinapasagot o tinatawag ng inyong guro upang tayo ay magkarinigan at magkaintindihan. At panghuli naman, anong nakikita nyo sa larawan? Magbigay po ng respeto, Guro. Magaling. Puso po. Puso. Puso din, mayroon ding puso, magaling. So, ang panghuling larawan ay nagre-representa na ito ay nagkikipagkamay at may mga hugis puso. So, ang larawan na ito
ay nagrepresenta na kayo ay maging magalang. So maging magalang kayo sa inyong guro at sa inyong kaklase upang mag-aral upang kayo ay igagalang rin ng inyong kaklase. Ngayon naman ay may inihandaan ako maikling energizer upang kayo ay mabubuhayan at magiging handa sa klase. Okay, so handa na ba kayo? Again, handa na ba kayo mga bata? Opo, guro. Okay. Everybody, let's get ready to warm up. Ready? Shake 'em just like this. Shake 'em just like this. Shake 'em just like this. And roll your hands. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. And roll your hands. Clap them just like this. Clap them just like this. Clap them just like this. And roll your hands. I like to move. I like to groove. So come on, shake 'em just like this. Wiggle them just like this. Clap them just like this. And roll your hands. Okay, very good. Bigyan ninyo ang inyong mga sarili na virtual hand clap. Okay, so ngayon naman, Teacher Maxine ay may nihandang exciting na activity. Kaya tatawagin natin si Teacher Maxine. Right, so ngayon mga bata, mayroon tayong gagawin laro. So ang larong ito ay tinatawag na salita ayusin mo. So alam niyo ba ang larong ito mga bata? Hindi Opo, po. teacher. Hindi po. So may, ilan sa inyo ay nagsabi na hindi. So ngayon, i-explain ni Gurong Maxine kung paano gawin ang larong ito. So una is magprepresenta ako ng mga scrambled letters sa screen ko. At ang gawin niyo lang mga bata is huhulaan niyo kung ano ang tamang salita na nasa inyong screen. So nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Okay, so very good. So let's start. So una is kung ano ang salitang ito mga bata. Pwede niyong itaas ang inyong virtual ko kung sino ang i-type ang inyong sagot sa ating chat box. Dear Shahani, Naririnig niyo po ba ako ng malinaw, guro? yes, Shahani. Para sa akin po, ito po ay tanghalan. Okay, so tanghalan, tama nga ba si Shani? So tingnan natin. Alright, so tama nga si Shani. So, ang unang salita ay tanghalan. Ano naman ang susunod kaya? Alright, so pangalawa naman. So, sino ang gustong sumagot? Yes, Jinky? Aktor. Yes, very good. So, tingnan muna natin kung tumpak nga ba ang sagot ni Jinky. Kung actor nga ba? Okay, very good. Actor. Next is, yes, according to Catherine Montes, no, yung unang salita ay tanghalan. Next, ano naman kaya ang salitang ito? So, sino ang gustong sumagot? Yes, Shahani?
Alam mo ba kung ano ang salitang ito? Opo, ito po ay komedya. Hihi. Alright, so tingnan naman natin kung tama nga ba si Shani, kung komedya nga ba ito. Alright, so tama nga si Shani. Next. So ang pang-apat, ano kaya ito? Yes, Jinky. Director po, guro. Alright, so director nga ba? So tingnan natin. Okay, so director nga. So ano naman ang susunod kaya? Alam niyo ba kung ano ito? Yes, Jinky? Manood. Alright, so ano Manood. nga ka ito? Teacher Serena? Yes, manood nga. Bigyan natin ng virtual na palakpak. So ano naman ang susunod kaya? Yes, Jinky? Script. Alright, so script nga ba? So alamin natin kung tumpak nga ba ang sagot ni Jinky. Yes, very good. Script nga. Next is yes, so sino ang gustong sumagot? Yes, Catherine? Teacher. Dula. Yes. Alamin natin kung dula nga ba ang tamang sagot nito. Teacher Serena? Alright, very good. Dula nga. So, ano naman kaya ang susunod? So, ano kaya itong salita na ito? Yes, Adonis? Adonis? Teacher, Alright, so ako na lang po ang sasagot. nagkakaproblema si Adonis sa kanyang internet connection. So, we have here, Ako na lang po ang Shahani. sasagot. Ito po ay trahedya. So, tingnan natin kung trahedya nga ba ito. Kung tumpak nga ba ang sagot ni Shahani. Alright, so trahedya nga. So, ngayon, bigyan natin ng virtual claps ang ating mga sarili. So, ngayon, so ano ang tawag? So, ano nga ba ang aktibidad o gawain na ginawa natin? Again, ano nga ba ang aktibidad o gawain na ginawa natin? Yes, Shahani? Ang inyo pong pinakita ay mga salita pong nagbabaliktad-baliktad po at hinulaan po namin kung ano ang tamang word po nito. Alright, so ang gawain na ginawa natin kanina is may mga letra na nagkakabaliktad-baliktad ayon kay Shahani. So, tama nga. So, ang susunod naman is ano ang iyong naramdaman habang ginawa ang aktibidad? Nahihirapan ba kayo sa pagsasaayos ng mga salita? Yes, Adonis? Actually, teacher, nahihirapan talaga ako sa yung mga matataas na words ba na Alright, scrambled. Mahirap Okay, po. so ayon kay Adonis, nahihirapan daw siya, lalo na sa mga matataas na mga salita. Paano naman ang iba? Nahihirapan ba kayo? Yes, Anali? Hindi po, guro. Hindi naman Yes? po masyado. Okay, Hindi po masyado. naman daw masyado ayon kay Anali. How about Anilin? Nandito po ba si Anilin? Nahirapan po ako, guro, kasi yung pagkakasunod-sunod, guro, ang hirap. Okay, so ayon kay Anilin, nahihirapan din daw siya. So paano ano naman kaya ang nararamdaman ni Catherine? Okay lang po.
Okay, so Ano, okay lang po. So next is, so ano-ano kaya ang mga salita na inyong naisaayos? Yes, Jinky, magbigay lamang ng isa. Trahedia po, guro. Yes, trahedya. So ano na? So, sino pang gustong sumagot? Dula Yes, po, teacher. Adonis. Dula. 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 So, ano pa kaya? Ano pa ang mga salita na inyong Director. naisaayos? Mayroon ding director po. Director. Ano pa? Komedya po. Komedya, Komedya? script, Script. actor. Ano pa? Manood. Director. Okay, so, manonood. Next is, we have here, Teacher Surina. So, base sa mga salitang inyong inayos, may idea ba kayo kung ano ang ating paksa sa hapon na ito or sa araw na ito? Again, base sa mga salitang inyong inayos, may idea ba kayo kung ano ang mga ating paksa sa hapon na ito? Yes, Adonis? Kung hindi po ako nagkakamali, teacher, ito po ay naaayon or tungkol po ito sa amin. Naayon po ito sa parang sa media, ganun ba? Okay, pwedeng medya. So, sino pang gustong sumagot? Yes, Shahani. Dula po, teacher. Dula. So, pwede? Yes, Catherine? Pagsasadula po. Alright, so sa araw na ito, base sa ginawa natin kanina, so ang paksang ating tatalakayan na yung Teacher Surina? Okay, so ang layunin natin ngayon, para sa paksang pagsasadula, so ang layunin natin ngayon ay una, nauunawaan ang kahulugan at ang mga elemento ng pagsasadula. Pangalawa naman, napahalagahan ng bawat elemento ng dula sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon. At pangatlo ay naipamamalas ang kakayahan sa pagbuo ng isang dula ayon sa tema. So ano nga ang paksa natin ngayon? Pagsasadula po, guro. Tama, ang paksa natin ngayon ay patungkol sa pagsasadula. So sino nga ba sa inyo ang mahilig manood ng pelikula? Okay, itaas ang inyong virtual na kamay kung gusto niyo. Ako po. Okay. Ako po. Ako po. Okay, kadalasan sa inyo. Kaming lahat po. Okay, so lahat kayo ay nanonood ng pelikula. So, sino dito ang mahilig manood ng K-drama? Itaas ang inyong virtual na kamay. So, sino ba dito ang mahilig manood ng K-drama? Okay, marami. Ako po, teacher. Okay, ang dami. So ano nga ba, ano ang gusto nyo? Ano ba ang gusto nyong pinapanood? Ito ba ay happy or happy like comedy? Or sad yung mga heartbreak na pelikula? O mga actions na mga pelikula? So ano ang gusto nyo? Mixed emotion po, guro. May sad, may happy, Okay, so lahat ng mga may komedya. okay, di ba? So lahat tayo ay nakakapanood na ng iba't ibang uri ng pelikula. Dahil we love movies very much. Especially kung ang bida ay magaling umarte. So kaya ngayon, pag-uusapan natin ang pagsasadula. So ano nga ba ang pagsasadula? So ang pagsasadula ay isang paraan ng pagpapahayag kung saan ang isang sitwasyon o pangyayari ay inilirawan sa pamamagitan ng kilos, pananalita at ekspresyon. So, ginagamit ito upang
mas maunawaan ang mga emosyon at ideya sa isang kwento. Okay. So paano nga ito pinapahayag? Sa pamamagitan ng kilos, pananalita. Okay, very good. Sa pamamagitan ng kilos, pananalita at ekspresyon. So sa halip na ikwento lang ang nangyari, ginagampanan ito ng mga tao na parang totoong nangyari. Para itong pagtatanghal o palabas gaya ng mapapanood ninyo sa telebisyon o kahit sa entablado. So sa halimbawa nito ay ito. Pasensya na mga bata, mahina ang koneksyon ng inyong guro. So base sa inyong nakikita sa video o naobserbahan, ano nga ba ang ginagawa nila? Ano ang naobserbahan ninyo? Yes, itaas nyo lamang ang inyong virtual na kamay. So ano nga ba ang nakikita nyo sa video? Sila ay naririnig nyo ba ako, mga bata? Okay, Anali. So ano nga ba ang nakikita mo sa video? Parang inabot ng lalaki yung kamay para maglamano. Tama, inabot ng lalaki Siguro. ang kanyang kamay para maglamano. Ano pa? Ano pa ang nakikita nyo o Anong naobserbahan tanong, nyo? teacher? Yes, Adonis? Sila ay ano? Okay, tama. Sila ay? Yes, Anipin? Mayroong teacher, siguro nagsasadula at mayroon din mga nanonood, teacher. Tama, sila ay nagsasadula o nag-aaktingan sila. Sila ay nagpapahayag ng kanilang emosyon gamit ang kanilang kilos, pananalita at ekspresyon. So ngayon, gusto niyo bang maging aktor o actress? Kung nangangarap na ba kayong maging aktor o actress, mga bata? Sino ang gustong maging aktor dito? Si Earl, gusto niya Si Earl. hindi ko lang sasabihin. Gusto niyang maging actor. Saan Adonis? Maging actor sa? Sa Viva Max. Sa Viva Max. Uy, bata pa kayo. Hindi pa pwede kayo doon. Lang teacher, mga Okay, hindi pwede, no? Mga bata kayo. So, hindi pa pwede. Okay, so kung gayon, kung gusto niyo maging actor or actress, so dapat ninyong malaman ang elemento ng dula. So, ano kaya ang mga elemento ng dula? So, una, ano ang nakikita nyo sa larawan? Ano? Script. Tama. Ito ay script. Ano pa? Itaas nyo ang inyong... May nagdadala ng script. Mga tao, teacher. May Mga actor? nagsasaulo ng script. Ano, Catherine? May dalawang tao, babae at lalaki, na nagsasaulo ng script para siguro sa kanilang pagsasadula. Tama, may dalawang tao na nagsasaulo ng kanilang script para sa kanilang pagsasadula. So ang unang elemento ng dula ay script o nakasulat na dula o banghay o sa Ingles ay plot. So ano nga ba ito? So ito ang pinakakaluluwa ng isang dula.
Lahat ng bagay na isinasaalang-alang sa dula ay naaayon sa isang script. Walang dula kapag walang script. Ano nga? Walang dula kapag walang Script. walang script. So, sa script, nakikita ang banghay ng isang dula. Ito ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at sitwasyon sa pamamagitan ng mga karakter o aktor o aktres na gumagalaw sa tanghalan. So nakikita nyo ba, nakakita na ba kayo ng ang aktres o aktor na nagdadala ng script? O kayo nagsasaulo ng script? Opo. Opo. So, okay. So, yun ang script. Kinakailangan ito ng mga aktor o aktres para sa kanilang pagtatanghalan. Pangalawan naman, anong nakikita niyo sa larawan? Mga nakabihis na mga karakter. Mga nakabihis na karakter. Ano pa? Susuot ng costume, teacher. Nagsusuot ng Mga actor, costume. teacher po. Ano pa nakikita niyo? Yes? Taas niyo ang inyong... May mga shades sila, teacher. May mga shade. May mga shade o maskara. Ano pa? Sila ay mga... Anong tawag nila? Sila ay nagsasayaw, teacher. Sila ay nagsasayaw. Mga aktor. Mga aktor. Very good. Sila ay mga aktor. So, ang pangalawang elemento ng dula ay gumaganap o aktor o karakter. So, ang mga aktor o gumaganap ang nagsasabuhay sa mga tauhan sa script. Sila ang nagbibigkas ng dialogo. Sila ang nagpapakita ng iba't ibang damdamin. Sila ang pinapanood ng tauhan sa dula. Ang mga kumikilos at nagbibigay ng buhay sa dula, sa tauhan umikot ang mga pangyayari, ang mga tauhan ang bumibigkas ng dialogo at nagpapadama sa dula. So, gimingan ng mga paborito niyong mga aktor o actress? Yes, raise your virtual hand. Pakibigay na nga ng inyong mga paborito o pwede nyo gamitin ang chat box. Sino-sino ang inyong mga paboritong karakter o aktor? Ano po sa akin, si Brad Pitt po. Si Brad Pitt. Kasi Annalise Bla, Catherine, Bernardo. Okay. Very good. So, yun ang mga gumaganap o aktor o karakter. Pangatlo naman ay Teacher Maxine. So, ano bang nakikita niyo sa larawan na ito, mga bata? Teacher, may teacher, mga... nagpapalitan sila ng mensahe or mensahe. Again? Okay. Nagpapalitan ng mensahe. Or, okay, nagpapalitan ng mensahe. Ano pa? You can, They're doing they're trying to teacher, habang pinapractice nila yung script, nagpa-practice sila. okay, so, nagpa-practice sila ng script. So, ano pa? Nagchichismis po. Nagchichismis. So, ang picture na ito or ang larawan na ito ay nagpapakita ng ito ang larawan na ito ay isang dialogo. So, ano nga ba ang dialogo, mga bata? Meron ba kayong alam? I think yung Yes? Yung sinasabi ko kanina, teacher. Yung nagpapalitan ko ng mensahe. Okay, so nagpapalitan ng mensahe. Very good. So, ang dialogo, mga bata, ito ay tumutukoy sa mga linyang binibigkas ng mga aktor sa isang, anong tawag? Isang pagsasadula.
Okay, so isa-isang pagsasadula or sa isang dula. So ito ang pangunahing paraan upang maipahayag at maipadama ng mga tauhan or mga aktor ang kanilang emosyon, saloobin at intensyon. So mahalaga rin na maging natural at makatotohanan ang dialogo upang maging kapanipaniwala ang pagsasadula at madala ang mga manunood sa mundo ng dula. So bakit nga ba mahalaga na maging natural at makatotohanan ang isang dialogo, mga bata? Again? Iulit po yung At bakit nga ba mahalaga na maging natural at makatotohanan ang isang dialogo ng mga aktor? Hello, teacher. Ano po, para kaaya-aya po ito sa mga nakikinig or mga taong makakapanood ng ano po, ng isang pagsasadula. Ganun po. Okay, so ayon kay Adonis, para daw maging kaaya-aya sa mga manunood. So, how about Annalie? You're raising your virtual hand. Para po mas madaling maintindihan at magustuhan ng mga manonood po or kanang makaka-relate sila. Okay, para daw relate ang mga manonood. So next. So ano ang nakikita niyo sa larawan na ito? Entablado po. Yes. Ano? Entablado or stage po. So, entablado or stage. So, ito ay tinatawag na starts from letter T. Yes, Tanghalan. tanghalan. Okay, very good. Okay, very good. So, tanghalan. So, ang tanghalan, ito yung lugar na piniling pagganapan sa isang dula. Okay, na maaari ito ay sa entablado or sa teatro. So, dito rin nagaganap ang actual na pagsasadula at dito rin nagkakatipon-tipon ang mga manunood upang saksihan ang isang dula. So, next is So, ano ang nakikita niyo sa larawan na ito, mga bata? Camera, teacher. Yes, camera? Videographer or director. Director. Yes, very good. So, ito ay tinatawag na director. Teacher Serena. So, there are taga-dirihe o isang director. So, ano nga ba ang role ng isang director sa isang dula? Yes, Adonis? Ano po, teacher, ito po ang nagsisilbing guide po ng mga aktor na tama ang kanilang mga ginagawa sa sa aktual na pagsasadula po. All right, so Guide let's po siya. give Adonis virtual hand. So ito yung guide sa mga aktor upang magawa ng tama ang kanilang role sa isang dula. So kapag sinasabi nating director, ito ang namumuno at nagbibigay interpretasyon sa script ng isang dula. So siya rin ang nagpapasya kung paano ipapakita ang tagpuan, anong klaseng kasuotan ang gagamitin ng mga tauhan at kung paano nila bibigkasin o gagampanin ang kanilang papel sa isang dula. So, mga bata, sa madaling salita, ang director ang nagsisiguro na magkakaugnay at epektibo ang bawat elemento ng dula upang makamit ang kanilang ninanais na layunin. So next, so ano nga ba ang larawan na ito, mga bata? Meron ba kayong mga idea kung ano ito? Yes, Adonis, you're raising your virtual hand. Meron ka bang idea? Base sa nakita ko po, teacher, mga tao ay nanonood ng isang nanonood. Ganun po. Alright, so may mga tao na nanonood or sa madaling salita,
Yes? So sa madaling salita, ang larawan na ito ay naglalarawan ng mga manunood. So kapag sinasabi nating manunood mga bata, ito ay tumutukoy sa mga taong nanonood o sumasaksi sa pagtatanghal ng isang dula. So sila ang tagatanggap ng mensahe ng dula at mahalagang bahagi ng pagsasadula. Sapagkat hindi matatawag na ganap na dula ang isang pagtatanghal kung walang manunood. Again, hindi matatawag na ganap na dula ang isang pagtatanghal Kung walang manonood. Okay, very good. Kung walang manunood. Next is we have So ano nga ba ang pinapahiwatig ng larawan na ito? May alam ba kayo mga bata? Ano po? Tema po? May Yes. sinusunod sila na parang tema. Ganun. Alright, very good. Ito ay tema. So ano nga ba ang tema? So kapag sinasabi nating tema mga bata, ito ang pangunahing paksa o central na idea ng isang dula. So dito rin umiikot ang kwento at mga pangyayari sa pagsasadula. So karaniwang pinipili ng ang mga temang napapanahon o may kaugnayan sa isyong panlipunan upang mas madaling makarelate ang mga manunood. So, ang malinaw na tema ay tumutulong upang maging makahulugan at makabuluhan ang isang dula. Again, kapag ang malinaw na tema, ito ay tumutulong upang maging makabuluhan o makahulugan ang isang dula. Next. So, ano nga ba ang pagkakaiba ng eksena at tagpo? Meron ba kayong alam mga bata? Alright, so mukhang wala pa kayong alam. So ngayon, ipapaalam ko sa inyo kung ano ang pagkakaiba ng eksena at tagpo. So ang eksena mga bata, ito ang paglabas-pasok sa tanghala ng mga tauhan, samantalang ang tagpo naman ay pagpapalit o ang iba't ibang tagpuan na pinayarihan ng mga pangyayari sa isang dula. O sa madaling salita mga bata, ang eksena ay tungkol sa paggalaw ng mga tauhan, samantalang ang tagpo ay tungkol sa pagbabago ng setting o lugar ng kwento. So, naiintindihan niyo ba ang pagkakaiba ng dalawang ito, mga bata, which is ang eksena at tagpo? Opo. Guro, okay, very good. So, meron pa ba kayong katanungan o klarifikasyon tungkol Wala na po. Alright, very good. So, since wala na kayong mga katanungan, alright. So, ano ang kahulugan ng pagsasadula? So, base sa ating lection kanina, ano nga ba ang kahulugan ng pagsasadula? Yes, Irish? Kaan po, teacher. Ang pagsasadula ito ay paraan ng pagpapakita o pag-ulit ng isang pangyayari, kwento o akda sa pamamagitan ng pag-arte sa entablado o anumang platform upang ipahayag ang mensahe o aral. Alright, very good, Irish. So, bigyan natin si Irish ng virtual applause. Yes, Adonis, meron ka bang idagdag? Opo. Ang pagsasadula ay ang proseso ng pagbibigay buhay sa isang kwento po at sa pamagitan ng pagganap. Alright, so ang pagsasadula daw ay nagpapakita ng buhay ng again, kwento. Adonis? Buhay ng kwento. Again? Ito ay napapakita ng pagbibigay ng buhay sa isang kwento sa pamagitan ng pagganap. Alright, ito ay nagbibigay buhay sa isang kwento sa pamagitan ng pagganap. Alright, so let's give Adonis a virtual clap. Alright, so next. So bakit kaya mahalaga ang mga tauhan sa isang dula? Again, bakit nga ba or bakit mahalaga ang mga tauhan sa isang dula?
Meron ba kayong idea, mga bata? Yes, Shahani? Teacher. Ngayon naman ay may inihanda akong gawain. So magkakaroon, anong Dula, dahil ito po ay nagsisilbing ng isang maikling eksena. Ano nga ang gagawin niyo? Ano nga ang gagawin niyo, mga bata? Alright, mukhang merong problema si Shahani sa internet connection. Shahani, you can type your answer in our chat box. Yes, Jinky? Ano po, Guro? Mahalaga ang tauhan sa isang dula dahil sila ang gumaganap o nagsasadula. Yan lang po. Alright, so ayon kay Jinky, mahalaga daw ang mga tauhan sa isang dula dahil sila ang gumaganap sa isang dula. Alright, so sila ang nagbibigay buhay sa isang dula. So according to Shahani, wait for a while. So ayon kay Shahani, importante po ito dahil sila ang gumaganap. So, at ayon naman kay Adonis, mahalaga ang mga tauhan sa isang dula dahil sila ang pangunahing nagdadala ng kwento. Alright, very good. So sila rin ang nagpapakita ng emosyon, karanasan, at pagkakaiba na bumubuo sa tema ng isang dula. So let's give Shahani, Jinky, and Adonis a virtual clap. So next, so ano ang ginagawa ng isang aktor sa isang dula? Again, ano ang ginagawa ng isang aktor sa isang dula? Yes, Irish? Claro, teacher, ang aktor ay sila ang gumaganap bilang tauhan sa script at nagsasabuhay sa mga karakter at nagbibigay ng mga dialogo at pinapakita ang iba't ibang damdamin at emotions upang maiparating ang kwento sa mga manonood. Alright, so very good, Irish. So, yes, Shahani? Narinig niyo po ba ako ng malinaw, teacher? Yes, Shahani. Ang kahalagahan ay ano ang ginagawa ng isang aktor sa isang dula po. Sila po yung umaarte po. Yun Alright, so ayon kay Shahani at kay Irish, ang aktor sila yung nagsasadula or nagbibigay buhay sa isang dula. Yes, Adonis? Sa madaling salita po, ang isang aktor ay nagbibigay buhay po sa mga tauhan sa isang dula. Ginagawa ang kwento na mas kapanipaniwala at nakakaengganyo sa mga manonood po. Yun lang po. Right, very good. So, sila ang nagbibigay buhay sa isang dula or sila din ang nag-iengganyo sa mga manonood. So, next. So, ano ang tawag sa mga linyang sinasabi ng mga tauhan sa dula? So, again, ano ang tawag sa mga linyang sinasabi ng mga tauhan sa dula? Yes, Jinky? Script po, teacher. Alright, very good. Ang tawag sa linyang sinasabi ng mga tauhan sa isang dula ay script. Magaling, Jinky. Next. So, ano ang maaaring mangyari kung walang script sa isang dula? Again, ano ang maaaring mangyari kung walang script sa isang dula? So, yes, Adonis? Again, pwede niyong gamitin ang ating chat box para doon i-type niyo ang inyong mga sagot. Yes, Adonis? Teacher, kung walang script sa isang dula, teacher, siguro magiging informal at walang direksyon ang takbo ng kwento, teacher. Maaring mawala ang pagkakaayos at mensahe ng dula. Alright, at mahirapan ng mga actor, teacher. Yun lang po.
Alright, so very good. So kung wala daw script, ayon kay Adonis, maaaring mahirapan din, maaaring mahirapan daw ang mga aktor. So ayon naman kay Shahani, it will become magulo daw. So maaaring magkagulo ang isang dula kung walang script ang isang kwento or isang dula. So meron naman tayong, di ba, meron naman tayong impromptu. Alam niyo ba kung ano yung impromptu? Opo, guro. Yes po. Okay. So, next is so bakit mahalaga ang emosyon sa pagsasadula? At paano ito nakakatulong sa mga manonood? Yes, Jinky? Mahalaga ang emosyon sa pagsasadula dahil ito ay nagbibigay buhay sa isang kwento o sa isang dula at nakakatulong ito sa mga manunood. Kataraguro. Alright, so ayon kay Jinky, mahalaga daw ang emosyon sa pagsasadula. Dahil sa emosyon ng pagsasadula, maaaring maiengganyo ang mga manonood. Yes, Shahani, you're raising your virtual hand. Para sa akin po, mahalaga ang emosyon sa pagsasadula dahil ito po ay nakapagbibigay ng engganyo sa manonood po. Alright. Then, paano ito nakakatulong? Maaari pong nakakatulong po ito dahil sapagkat nakakatulong po ito na ma-convey ang kanilang emotion. Again? Yes, Shani? Come again? Nakakatulong ito sa mga mahalaga po dahil sa pamamagitan nito ay maaari mo silang ma-convey sa mga emosyon na naibibigay mo. Alright, so nakakatulong daw ang emosyon sa mga manonood dahil sa pamamagitan nito maaari mong i-convey mo kung ano ang nais mong iparating sa mga manonood. Yes, Adonis? Meron ka bang idagdag? Ito po ay mahalaga dahil ang emosyon sa pagsasadula po, ito ang nagbibigay ng lalim at koneksyon sa pagitan ng mga tauhan po at ng manonood. Alright, so at hindi lang po nakakatulong ito sa manonood na maunawaan at madama ang mga karanasan ng mga tauhan po na ginagawa sa kwento na mas kapanipaniwala at nakakaugnay. Alright, very good. So, ang emosyon, mahalaga rin daw ang emosyon sa pagsasadula dahil sa pamamagitan nito maaring magkakaroon ng koneksyon ang mga tauhan at ang mga manonood. Yes, Jinky, meron ka ba bang idagdag? Nakatutulong din ito sa mga manonood. Balik ka ng mahalaga ang emosyon sa pagsasadula dahil ito ay nagbibigay buhay sa mga manonood. At ito rin ay nakatutulong sa mga manonood dahil nakapupulot din sila ng aral base sa kanilang nakita or base sa kanilang napanood na dula. Alright, so nakakatulong rin daw ang emosyon dahil sa pamagitan nito maaring madaling maintindihan ng mga manonood ang kino-convey ng isang aktor. So bigyan natin ng virtual applause ang ating mga sarili. Very good, mga bata. Okay. So, nakikita nyo ba ako, mga bata? Naririnig nyo ba ako? Opo, Bigyan nyo guro. ako ng virtual na Opo, guro. puso. Okay. So, ngayon naman ay may nihanda akong gawain. So, magkakaroon tayo ng isang pagsasadula ng isang maikling eksena. Ano nga ang gagawin natin, mga bata? Wala sa isang maikling eksena. Okay, very good. So,
ano nga ba ang gagawin natin nito? So, hatiin ko muna ang klase sa 4 na pangkat na binubuo ng mga mag-aaral mula sa baitang 3 at baitang 4. So, ito ang mga miyembro. So, unang pangkat, si Maambong Marvin, Makalalag Shelo Flor, Makumis Marina, Madrigal Jani, Mag-asong Maria Del, Pulido Angel K, Poveda LC, Puente Negra Irene, Polgadi Imchin, at sa Raffles Angelo. Yun ang mga pangkat una. Sa pangalawang grupo naman ay isa din kayo ng grupo sa baitang 3 at 4. So, una ay si Marimpos K. Hazel, pangalawa Martel Melody, Melgar Brianna Vince, Milan Irish Kyle, Montesilio Fences, Ranis Christine Zenny, Ripoilo Crystal J, Sabanal Jessa May, Sabanal Shahani May, ay Sabas Shahani May, Salvador Earl 7. So, yun ang pangalawang grupo. At pangatlo naman ay si Montes Catherine, Moralias Juris Ann, Noya Adonis, Obenza Katie, Serentas Daniela, Shabuk Jinky, Sebla Anali, Shembra Jonah Angel, Sorella Anilin. So, nakuha nyo ba ang pangkat 3? Opo. Okay, so sa pangkat 4 naman ay Padilla Kristen Joy, Pantela James Carlo, Pantuhan Tisha Jane, Fiudos Julia Patricia, Soronio Maria Shan, Sumalo Jessa and Tabuada Faith Ann, Tapel Lovelyn, Tim Jean at Yaon Jessa. So yun ang mga grupo na mga hinahati ko. Okay, so ngayon naman, so para malaman ninyo ang inyong gagawin, ay babasahin natin ang layunin ng ating gawain. So, una ay dapat may pakita ninyo ang kahulugan ng pagsasadula sa pamamagitan ng isang maikling pagtatanghal. Pangalawa, magamit ang mga elemento ng dula tulad ng script, aktor, dialogo, tagpuan at tema. Pangatlo, may pahayag ang damdamin at ideya gamit ang kilos, pananalita at ekspresyon sa virtual na paraan. At panghuli naman ay makipagtulungan sa kapwa mag-aaral sa isang online na proyekto. So, naintindihan nyo ba mga bata? Naintindihan nyo ba ang layunin natin? Opo. Okay. So, ngayon, alam nyo na ang inyong gagawin at alam nyo na ang inyong kagrupo. Ngayon naman, sa mga gagawin ng mga baitang 3, kayo ay unan, tutulungan ang kagrupo sa paggawa ng maikling script gamit ang Google Docs o anumang online document editor. Pangalawa naman ay magbibigay ng mga ideya para sa pamagat, tauhan, dialogo, tagpuan at tema ng dula. Pangatlo ay tutulong sa pag-edit o pag-check ng script bago ito gamitin sa pagtatanghal. Naintindihan nyo ba mga bata? Baitang 3? Opo, Guro. Opo, Guro. Opo, Guro. Okay. So, sa baitang 4 naman, so ang gagawin ninyo ay gaganap sa dula sa pamamagitan ng isang virtual meeting platform gamit ang Google Meet. Pangalawa naman, ipapakita ang tamang ekspresyon, kilos at pagsasalita habang online. Pangatlo o panghuli, magpapraktis sa pagsasadula kasama ang grupo sa mga breakout room o sa sariling oras. Naintindihan nyo ba mga baitang 4? Opo, Guro. Okay. Ngayon naman, ipapakita ko naman sa inyo ang mga tema na inyong pagpipilian. So, okay lang sa akin na magkapareho kayo na inyong tema na pinipili as long as may presentan nyo lang ng mahusay. So, una, ito inyong mga pagpipilian ng mga tema. So, una, pagpapakita ng kabutihan sa kapwa. Pangalawa, paggalang sa magulang at nakatatanda. Pangatlo, pagpapahalaga sa pagkakaibigan. At pang-apat, pagiging matapat. So, yun ang mga temang pagpipilian ninyo lamang. Nagkaintindihan ba tayo mga bata?
Opo, guro. Opo, guro. Okay, mahusay. So, sa susunod naman ay ang nilalaman ng script. So, unang pamagat ng dula. So, yun ang unang makikita sa nilalaman ng script nyo. Pamagat ng dula. Pangalawa, tauhan at kanilang gagampanan. Pangatlo, maikling dialogo. So, 5 hanggang 10 lamang na linya bawat tauhan. Pang-apat naman ay tagpuan o lugar. So, dito ipapaliwanag sa simula ng dula. Panghuli ay tema ng dula. So, yun ang mga nilalaman ng script ninyo. So, bibigyan ko kayo ng 2 minuto sa inyong paghahanda. At pagkatapos nun ay bibigyan ko kayo ng tig-5 minuto para ipresenta ninyo ang inyong maikling pagsasadula. Okay? So, nagkakindihan na ba tayo? Kung naintindihan nyo, bigyan nyo ako ng hugis puso. Okay. So, your time starts now. Okay, napakahusay ninyong lahat. So, bigyan ninyo ng inyong mga sarili ng virtual hand claps. Okay, so magaling mga mag-aaral. Nakikita ko talaga sa inyo na may mga potential talaga kayong maging actor at actress. So, napakahusay ninyong mag-arte. Magpahayag ng inyong emosyon. Kaya, a job well done, everyone. So, muli, bigyan ninyo ang inyong sarili ng virtual hand clap. Okay. Okay, ngayon, sa tingin ko ay naiintindihan nyo talaga ang ating paksa ngayong hapon na ito. Naiintindihan nyo ba? Opo. Okay. Naintindihan po. Magaling. Kung sa ganon, babalikan natin ang ating mga layunin kung talagang nakamit ninyo ito. So, bigyan ninyo ako ng virtual na puso kung nakamit nyo ito. So, naunawaan ang kahulugan at ang mga elemento ng pagsasadula. Okay. So, pangalawa, napahalagahan ang bawat elemento ng dula sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon. Okay. So, pangatlo o panghuli, naipapamalas ang kakayahan sa pagbuo ng isang dula ayon sa tema. Opo. Okay, so since naunawaan ninyo lahat at nakamit nyo ang ating mga layunin, magpaalam na kami. So maraming salamat at paalam mga bata. Maraming salamat at paalam rin po. Okay.